Isang magandang hapon po sa ating lahat at malugod na pagbati mula sa Future Earth Philippines. Welcome sa ika-74 na episode ng The Filipino SDG Action Hour. Muli, samahan niyo kami sa isa't kalahating oras ng exciting at makabuluhang talakayan tungkol sa mga paksa na napapanahon at tiyak na kapupulutan ng aral at karunungan. Pero bago po tayo mag-umpisa, meron lang po akong tanong ha. Lahat po ba ay nakapag-summer outing na, nakapag-summer getaway po ang lahat? Kung ang sagot ay oo, pakitype na lang po sa ating chat box kung nakapag-summer outing na. Nakapag-Boracay na po ba? By the way, pakilinaw lang po ha, hindi po tungkol sa summer outing ang paksa natin ngayon na, pero ito po ay may kinalalaman sa sangkatubigan o aquatic life and its preservation. Alam niyo po, exciting po ang episode natin ngayong hapon kasi dalawang paksa ang ating tatalakayin na masasabi ko na magkaakibat at magkaruktong ang kahalagahan at ang pakinabang nito sa isa't isa. Ang una po nating topic ay pinamagatang Saribuhay sa Katubigan. Bakit mahalaga ito sa kinabukasan ng Pilipinas? Dito tatalakayin ng ating panauhin ang essence and value ng biodiversity sa ating bansa na napapaligitan ng iba't ibang uri ng katubigan. Ang ating po unang panauhin ay kilalang siyentista at eksperto sa larangan ng fisheries and marine biology. Noong pong 1992, he obtained his bachelor degree in biology from UP College of Baguio, and he pursued his master's and PhD degree in biosciences at the Tokyo University of Marine Science and Technology. And then, noong 2019, bumalik po siya sa Pilipinas to resume his research work and official function in NFRDI. At ito po ha, isa pong fun fact. Alam niyo po ba na ang ating panauhin ay noong 2015, meron pong isang isda na ipinangalan under him. Ito po yung Chelodoperca santusi. And on the same year of 2015, isa po namang maliit na island in Zamboanga was named in his honor. Ito po yung Muji Waiski Island. Ito po ay ibigay na parangal ng mga tao ng Barangay Dita sa Zamboanga. Imagine yung ating yung ating speaker, may may isda na, may isla pa. Sana all, di ba? So later on sa kanya pong career, he was officially recognized by the City of Zamboanga and by the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources as one of the prime movers of the sardine fishing closure in the peninsula that not only benefited the city but the entire country as well. And then he was conferred as Scientist 1 in 2010, Scientist 2 in 2014, Scientist 4 in 2021. Kaya wag na po natin patagalin. Let's all welcome the first career scientist to have been conferred the Scientist 5 rank, Dr. Muji Santos. Sir, take the floor. Thank you. Thank you, Sir Mark. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa mga kapita-pitagang mga academician po na nandito. Sa ating mga other guests po dito sa panel. And then of course sa ating mga nakikinig. Meron na tayong Sir Mark, ano? Meron na yata tayong 46 total na participants right now. Yes, sir. Tama Meron po ba? po. Opo, sir. Ayan. Ngayon, pwede bang makahingi kaya tayo, Sir Mark, ng thumbs up sa kanila or heart man lang sa ating mga participants or ayun. Ayun, may nag-heart na po. Hearts, ayan. Paki-type nga po ng 1 kung naririnig po kami, kung malinaw po ang audio Oo, saka ang malinaw po video. ba tayo? Paki-type na lang po ng 1 sa chat box. Ayan, ako. Actually, right now, I'm in Bangkok, Thailand, doing this talk. Kasi I'm attending po a regional meeting on the West Philippine Sea / South China Sea with other countries, other scientists po and other policymakers. No? So trying to find some other ways to tackle South China Sea using science. Anyway, so I'm really happy to be here. Thank you kay Ma'am Luli, kay NS Cruz, no, for inviting me here.
Thank you, Sir Mark, and thank you sa lahat ng bumubuo ng Future Earth for giving me this opportunity to share some of our experiences po patungkol sa marine biodiversity conservation. Kadugtong na rin ng fisheries and fisheries management and food security. Share ko po yung aking slide, Sir Mark. Sige po, sir. Ayan, kita na po ba? I really like to have parang interactive talk. So I hope okay lang yun dito sa Future Earth, Sir Mark. Okay lang po, sir. Yeah, I would try to ask the participants to chat from time to time. So, okay po ba yon sa ating mga nakikinig? Again, may makita ba ako ng mga thumbs up dyan sa ating mga nakikinig? Ayan. Ayan, Alright. sir. Okay. Sige, ang title po ng aking talk is, sabi nga ni Sir Mark, is about aquatic biodiversity. Now, I also do science communication, so I find it really good pag talagang nakaka-relate yung ating audience, and since karamihan naman ay Filipino yung ating audience, so tinignan ko yung meaning nung biodiversity, and hindi ko alam na meron eh. And so when I looked it up, meron na pala talagang translation ng biodiversity, which is sari-buhay, which came from, I think, a conjugation ng sari-sari tsaka buhay, kaya tinawag na sari-buhay sa katubigan. So I'm going to talk about that, no, yung aquatic biodiversity, and try to sort of link it on why is it important dun sa kinakaharap natin, ano? Kasi we're talking about, of course, future Earth here, and how do we sort of think about this very important aspect of our sector, and think about how we can move forward, no? Trying to understand yung kanyang potential, trying to understand how it can help us Filipinos help the environment, so that yung mga aspirations natin kahit pa paano ma-realize natin in the future. All right? So my name, Sir Mark, yung first name ko is Muji Kiwis. I don't know kung usually na-interest yung mga tao dyan eh. I don't know kung na-interest ka rin. Okay lang ba kwento ko ng mabilis lang, Sir Yes, Mark? sir, actually, gusto ko sana tanongin sa inyo kanina ng offline eh. Yeah. Well, Muji Kiwis is a Native American Indian name. Para siyang Pocahontas, ano po. But it's only in the name. Pure-blooded Filipino po ako. Ang nanay ko po ay pinanganak at lumaki sa Tondo, sa Tagalog siya. Ang tatay ko naman ay Apam daw, Apam. Alam niyo po ba yung Apam, Sir Mark? Apampangan. Yes, sir. Oh. Pure-blooded Kapampangan po yung tatay ko. So, yeah. And I'm, well, lumaki na rin ako sa Pampanga. So, I'm also a part Kapampangan in a way. So, I do speak Kapampangan. And also Tagalog. All right. Now, and speaking of names, yun nga, nabanggit nyo, Sir Mark, I was conferred Scientist 5 last year. And dito sa GMA News, dun sa caption ng GMA News, tinawag po nila akong Doc Pogi. Ayan po, Dr. Mujikiwi Santos, also known as Dr. Pogi, became the Philippines' first ever career scientist 5 under scientific career system. Now, bakit po kayo baka sakaling baka nagtataka yung ating mga audience. Nagtataka ba yung ating mga audience? Pwede mo mag-thumbs up diyan. Bakit Dr. Pogi? Ano po? No. Kasi actually, yun nga nabanggit nyo po ay may pinangalan pong isda sa akin, yung Chelidoperca santosi ni Williams and Carpenter noong 2015. Pero hindi po yun ang importante, not the santosi part. Kung hindi yung binigay nilang official English name, which is Pogi Perchlet. Ayun, di ba? So naniniwala po ba tayo dito mga kapatid sa ating mga audience? Meron bang naniniwala po ba tayo dito? Sana hindi masyado. Sana yung iba hindi kasi kailangan siyensya eh, di ba? Baka naman masyado akong pagbiro. Anyway, so tingnan lang natin mabilis. Ano ba yung basis nitong Pogi Perchlet? Totoo bang merong Pogi Perchlet? Ano, Sir Mark?
So Yes, sir. this paper, of course, was published in 2015 yan. So taxa, everyone can access that for free, no? Itong new species na to. Sa paper na to, nakalagay yung etymology, kung saan yung origin ng name. No? Etymology is susulat yun ng authors kung ano yung origin ng name. Tignan natin, Sir Mark. Siyempre, kailangan ebidensya kung totoo bang pogi perchlet yun. Ano? So tignan natin. Basa. Etymology. The species is named Santosi in honor of blah, 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 polychrome without who's blah, 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 contributions, blah, blah, blah. Itong pinaka-importante sa lahat, Sir Mark, dun sa last sentence, the common name is based on the Tagalog word pogi, yan, meaning handsome, in reference to Mujikiwi Santos. Klaro-klaro ba, Sir Mark? Malinaw, sir. Kristal. Pinilit. Kaya yung GMA News, Doc Pogi na rin ang tawag sa akin. Anyway, kadugtong yan, sabi ko nga, kung pag minsan binabanggit ko, yun nga, sa talk ko, Doc Pogi, pag sa atin po nakikinig, nanonood, pag may narinig po kayo na sabi, bakit sinasabi niyang Doc Pogi siya, hindi naman siya Pogi. Ano po? Ang pwede niyo pong sabihin, hindi, kasi merong pinangalang isda sa kanya. Okay po ba yon sa mga ating mga nakikinig? Pwede ba makakita tayo ng thumbs up dyan or hearts? Ayan. Ngayon, pag sinabi namang, bakit sinasabi niyang Doc Pogi? Pogi naman talaga siya. Wag na po kayong kikibo. Mag-agree na lang po kayo. Pwede, pwede, pwede. Pwede, sir. Pwede. Alam, may nagre-raise hand na. Okay. Sir, para may Now, please tutol, follow and like Doc Muji. Ito po yung ating way of science communication and providing advocacy on marine biodiversity conservation, fisheries management, fisheries sustainability. Meron na po tayong 13,000 followers. So 13,000 sa community that have joined us in this advocacy natin. So ayan. Please like and share sa inyong mga colleagues and friends, right? Now, Sir Mark, kasi yung pinag-uusapan natin dito is aquatic biodiversity. And gusto kong umpisahan yung talk about, of course, yung ating isang napaka-importanting document na ina-advocate natin is yung Pagtanaw 2050. I do hope many of our participants here ay nakita nyo na to or nabasa or narinig. Itong ating the foresight document is the Philippine Foresight. Philippine STI Foresight for up to 2050. Ano po? And ang aspirations po natin dito, ang tema niya is about by 2050, ang gusto nating mangyari is a prosperous archipelagic maritime nation. By the way, ang bumuo po nito ay ang National Academy of Science and Technology, yung NAST. Kasama po yung hundreds of experts and stakeholders na bumuo po nito sa guidance na rin ni dating Secretary Boy de la Peña. So, ayan po, nabuo itong document na to and we're currently moving forward on how to implement this one with the Department of Science and Technology. So kung mapapansin natin, prosperous, naka-highlight po archipelagic, so mga isla at katuwang niyan yung dagat. Tapos may maritime pa. So ito, dito naka-underscore yung parang pagtingin na may malaking importansya yung pagiging archipelagic natin na country. Na mukhang dito pwede nating makita yung maliwanag na future natin. Quick trivia, we have the 5th longest coastline in the world. So mas mahaba pa yung coastline natin sa United States. Imagine that. And ang Pilipinas po ngayon, including the Philippine Rice, is 80% water, Sir Mark. Ang teritoryo ng Pilipinas ay 80% tubig. Grabe, no? So, doon pa lang, ako, dati pa yon, but I hope everyone will think about it, no? 80% tubig. Para tayong halos water world. So, ibig sabihin nun, mukhang in terms of potential, nandyan, no? Nandyan. And I really believe that our future lies in our oceans, no? Simply because we are 80% water. Now,
doon sa Pagtanaw 2050, nasagot na kagad yung tanong na bakit siya mahalaga sa Pilipinas, no, yung biodiversity. Kasi doon nag-valuate na actually yung DNR, no, noong 2016. Ito nakalagay ito sa Pagtanaw 2050, but it was taken from a publication ng DNR BMB noong 2016. And here mapapansin natin na titinignan nila yung halaga nung ecosystem and biodiversity in terms of peso value. At kung makikita nyo, no, all in all, kasama na ang ecotourism, no? Kung lalagyan natin ng halaga ng pera yan, magkano yung pwedeng ma-generate yan, yung water provision, yung carbon offset, no? Yung patungkol sa, for example, pag magtanim tayo ng maraming lupa or maraming puno or seaweeds, no? Paano yung nasisequester niyang carbon para hindi na mag-contribute sa greenhouse gases. So, binalwate din nila yan. Yung flood prevention na dinudulot ng mga ating mga trees, soil erosion, yung mangrove, yung coral reef, no, yung timber and fuel production, fuel food production, kasama na yung fishery production natin, at saka crop production. So, binalwate nila yan in 2016 around 2.3 trillion pesos or about 41 billion pesos, no. I haven't really looked at kung paano yung valuation nila dito, paano nila kinompute. And I really feel na medyo underestimate ito. No? I would think that it would be more. But as it is, ang laki, di ba? Makikita natin kung ano yung pwedeng makuha nating economy out of our ecosystem or payment for ecosystem services. Ano? Ayan. Now, a more recent study, which is nandito si Ma'am Rod, no, na pinublish nila in 2017. Now, this one, they evaluated yung Philippine marine resources natin. Kasama na yung goods and services, which would include also tourism, yung ating maritime shipping, etc., etc. And from this paper, no, ay nakagawa sila ng in a way, mas malalim na valuation ng ating assessment. But this one is still conservative, sabi nila. And they peg ang ating potential, no, na money or economy that will be able to get, yung tinatawag na blue economy, dun sa ating dagat. It's almost about 1 trillion pesos per year. And that's conservative. 966 billion US dollars per year. Now, compare that, alam nyo ba ang ating GDP, Sir Mark? Ang kita ng bansa natin, no? And inestimate ito ng IMF for 2024. It's estimated to be only around 471 billion US dollars per year. So, imagine mo, no, kalahati lang ng potential sana nung blue economy natin na almost 1 trillion US dollars, no. So what I'm saying is that if we can just, no, be able to really harness that potential, no, ng ating karagatan, hindi tayo dapat mahirap, Sir Mark. Kasi at 471 billion dollars GDP per year, di ba? Medyo mo okay naman na yung economy natin at 5-6% growth, no? Pero imagine mo kung just like what 20% nung ating marine resources nakuha natin yan na-realize natin. We can easily go to like 600-700 billion US dollars GDP per year. So grabe sana yung impact noon. Kaya lang, yun nga, unfortunately may konting disconnect pa, malaki kasi nga hindi natin masyadong na-benefit, kukuha yung benefit, na ma-manage, etc. Pero yun nga ang gusto nating in the future makuha, itong potential na ito. No? How to go to that one, yun ang malaking question, Sir Mark. but it's there. No? It's there. It's up to us Filipinos to be united and how we're able to maximize that potential. Now, sa Pagtanaw 2050, just wanted to insert this one. So meron tayong 12 key operational areas, 4 clusters, and 1 shared vision. Ano? And out of these KOAs, meron tayong guidance dyan in terms of
itong 12 na to. Pero I just highlighted some of the key operational areas that are related to biodiversity, which is yung blue economy, food security, nutrition, environment, and climate change. And medyo in a way matatakil ito dun sa dulo ng aking presentation. And in terms of the clustering, it's clustered in food, nutrition, and health, and then environment and space. So I really hope that our readers, kung hindi nyo pa nakita yung ating Pagtanaw 2050, we encourage you to read about it. You can download it for free dun sa NAST website. Now, okay. Now, going to the discussion on the aquatic biodiversity, para dun sa iba na hindi pa nakakaalam, alam niyo po ba na ang Philippines ay tinaguri ang center of marine biodiversity in the world. And in fact, I've already extended it to aquatic. And I really feel even yung ating mga freshwater systems hold very high diversity. Kaya include ko na siya. Now, this has been known and published by a lot of people. Now, first and foremost, yung tinatawag nating Coral Triangle. Ito, hindi na ito pinagdidibatihan. Na yung Coral Triangle is regarded as the global epicenter of marine biodiversity and a global priority for conservation. It includes 6 countries, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Philippines, Solomon Islands, and Timor-Leste. Yan, yung triangle na yan. Now, tingnan nyo sa kanan, pagdating sa coral diversity, ito yung dami ng species ng corals. Kung makikita nyo, the darker the color, the higher the species diversity. So, nandun sa may gitna. So, sa kasama yung sa anim na countries na yan, kung nasaan yung global epicenter ng marine biodiversity. Ang Pilipinas and part of Indonesia ang pinakamataas ang diversity pagdating sa corals and even sa fish. Ano po? Makikita niyo yung pattern na yan, yung color pattern yan. Alright? So, and ito, pinublish ni Ken Carpenter at ni Springer noong 2005. Ang ginawa nila, kinuha lahat nila, minapan nila lahat ng number of species doon sa mismo sa loob ng Coral Triangle. And tinignan nila yung fishes, yung mollusk, yung mga crabs, yung mga bivalves, yung mga coral, seagrasses, mangroves, and in 2013, by the way, that was in 2005, and then nag-publish uli sila ng 2013. In 2005, it's only fish biodiversity, but 2013, sinama na lang lahat ng iba pang mga species. At lumilitaw talaga na yung Pilipinas, is at the center of marine biodiversity. Ano ibig sabihin? Kasi nga yung CTI, yung Center of Marine Biodiversity. And at the center of that center is the Philippines. So it's now Philippines widely regarded as the center of marine biodiversity in the world. Ano po? So nasa atin ang may pinakamaraming species per square area, whether it be fishes, corals, seagrasses, mangroves, etc., etc. All right? Now, ang next na tanong, Sir Mark, is so bakit ang daming klaseng organismo, marine organisms or aquatic organisms sa Pilipinas and in general dito sa area natin dito sa Southeast Asia and by extension sa Coral Triangle. Ano po? Mabilis lang po ito. There are 4 leading hypotheses at meron ng mga ebidensya to support this one kung bakit nagkakaganito yung ating napakataas ng biodiversity natin. One would be yung tinatawag na center of origin na Sir Mark, parang ito yung Garden of Eden. Alam niyo yun? Na dito pinapanganak yung mga bagong species. Dito lumilitaw. No? And then tsaka na lang sila lumalabas at nag-i-spread out. No? But as they spread out, konti lang yung nakakalayo. So therefore, paunti yung diversity as you go out of that center. Kaya yun yung tinatawag na center of origin. Dito nag-originate yung species or dito nagkakaroon ng massive speciation through evolution. Dito pinapanganak yung mga bagong species. At yung isang hypothesis naman yung center of overlap. Kung saan may dalawa kang lugar, kagaya dito sa kanan, Indian Ocean Biogeographic Province and itong ating Pacific Ocean Biogeographic Province, and then nandun tayo sa overlap. Kung kaya
naghahalo yung iba't ibang species from the different biogeographic provinces. And then meron pang yung Center of Survival. Yung ibig sabihin, medyo astigin yung mga marine organisms sa atin dito. Hindi basta-basta nagiging extinct. And then meron ding Center of Accumulation kung saan it's a combination of many things. And sa apat na to, actually may mga ebidensya na nagpapakita na these are all happening. So that is why dito ang taas-taas ng biodiversity dito sa lugar natin, dito sa Pilipinas and sa Coral Triangle. Right? So I hope yung ating mga nakikinig would remember that. Tayo ang pinakamataas na biodiversity o marine biodiversity sa buong mundo. And now we know why, more or less. May hypothesis na to prove that, to support that. Now, mabilis lang para po dun sa inyong kaalaman, ano po ba ang meron tayo in terms of species, no? Marine mammals, ayan, 28. Marami po yan sa totoo lang. Kasi sa ibang lugar, 10 lang sila, no? 5 lang, sa atin 28. And we feel that we have some more na hindi pa lang naaaral kasi simply because mataas yung species diversity natin, mababa naman yung species ng tao na nag-aaral sa Pilipinas. Konti-konti. Sa totoo lang, nang pumasok ako sa BIFAR noong 1995, ang first assignment ko is marine mammals studies, Sir Mark. Kaya nga natutuwa ako, nag-dolphin ka, interested ka sa dolphins. I entered BIFAR in 1995. No? I was really excited and really happy to work on marine mammals. And up to this point actually. Kaya lang alam mo masaklap, Sir Mark, kung sino kami noong 1995, hindi na kami nadagdagan. Siguro hindi kami aabot ng 10 doon sa mga marine mammal experts sa community namin. Napaka-konting-konti. So we really need to push for that one because how can we know and how can we conserve and how can we benefit from this biodiversity kung hindi natin alam kung ano itong mga to. Kasi very basic yun eh. We need to know them muna. Sino ba sila? Diba? Marine turtles, 5. Yung fishes, more than 3,200. Although I would think, in 2018 pa to, but for now, baka abutin na yung almost 3,500 for marine, yung brackish water, tsaka freshwater. Yung freshwater natin, Sir Mark, lalong konting-konting nag-aaral dyan. And karamihan nito, puro mga critical endangered na kasi nga, di ba, nasa mga lakes and rivers na grabe yung threat. Na nawawala sila, we just, di man lang natin nakilala kung sino. Sharks natin, 168. Corals, 550. Mollusks, mangrove, seaweed, seagrass. And it just goes to show you na seagrass, that we have the highest number in terms of species then in the world. So there's so many there. There's so many that we know, but I'm sure mas marami pa yung hindi pa natin alam na kailangan natin pag-aralan. Now, so that's well and good, the potential and also what we have in terms of biodiversity. Kaya lang tinawag din tayong Center of Aquatic Adversity. yung Center of Marine Adversity actually kinoin niya ni Dr. Ting Nangyola ng UP Mindanao, and we're using that term, and I just transform it in aquatic adversity para isama ko yung freshwater species. Now, bakit siya tinawag na aquatic adversity? Kasi kung titignan natin yung status ng mga species na to, di ba? Inisa-isa natin, Sir Mark, kung ano yung mga yon, gaano sila karami. Unfortunately, in terms of their population, marami ay medyo naghihingalo na, Sir Mark. Marine mammals, lahat ng marine mammals natin, balyena, lumba-lumba, lahat po yan fully protected na. Ibig sabihin yan, kasi threatened na sila, yung population nila napaka-konti na, so kailangan nang i-fully protect. So, problema na sila. Yung ating lahat, yung marine pawikan natin, yung mga marine turtles, matagal na protected yan. Simply because nauna na silang kumonti yung population. Nauna pa sa mga marine mammals yan. So, threatened din yung kanilang status. Paubos na, paunti na ng paunti yung kanilang population. Yung tuna, yung malalaking tuna natin, basically they're more or less stable, yung yellowfin and skipjack. Big eye, may konting problem. Pero for some of them, for some of the species, medyo meron ng indication na
may threat na rin yung na under threat na rin yung kanilang population. Yung mga small pelagics natin, sardinas, galunggong, Sir Mark, declining po yan. Although recently, kaya po tayo nagkaroon ng closure, nabasa nyo kanina, kaya natin sinasara yung pangisda ng sardinas, galunggong for three months in a year para maprotektahan yung kanilang panganganak is simply because there were already signs of decline previously. Pababa na ng pababa. So we had to infuse strategy para hindi siya tuluyang mawala. No? So may decline na yan. Although because of the closure ngayon, medyo may konting sipa na pataas na ng konti. Pero we need to do more in terms of the strategies in trying to preserve this small pelagics. Kasi napaka-importante po ng sardinas, tama po ba Sir Mark? And galunggong. No? Pag merong sakuna, who you're gonna call? Sardines. Kasi yan yung nauuna yan dinadala dun sa may mga binagyo or binaha, di ba? Kasi yung lata ng sardinas yan nandyan. So imagine nyo, pag wala naubos yung sardinas. And by the way, sardines is the number one fish catch in the Philippines in terms of volume. No? So, yun yung pinakamarami nating huli. Galunggong is the same. Alam nyo naman, parang rice yan sa lupa, ang galunggong. Ang tawag nga nila dyan, it's a political commodity. Pag medyo nagkaroon ng problema dyan, medyo hot issue talaga. Then yung ating mga lapu-lapu, sapsap, declining, mga pating and pagi, marami na dyan na declared endangered na rin and protected. And unfortunately, yung trend parami ng parami yung dinideclare na endangered. Bakit? Kasi nga patuloy yung hindi pagganda ng kanilang population status. Yung mga pusit, hindi gaano, but yung ating mga balatan, like yung mga sea cucumbers are also under threat. Of course, yung corals natin, matagal na pong bawal yan. No? Matagal na protected kasi napaka-importante and yun nga degraded na yung ating mga bakawan, even yung ating mga lato, no, yung mga seaweeds natin in the wild are a lot of them are in decline, and even our seagrass beds and seagrass habitats are degraded. Now, samut-sari, Sir Mark, yung nagkakakos ng ating problema na yan. Samut-sari. Sobrang dami actually, and hindi ko maisa-isa at ma-specify dito yan. But what we can say is that tayo, sabi ko nga, tayo ang Center of Aquatic Adversity simply because ito pinablish in 2002 sa Study sa Science kung saan ang Pilipinas ang pinakamataas ang threat score. Kasi nga, ang dami-daming threat sa atin. Dito, lagay lang akong 6. Very general, ito yung mga IUU kung tawagin, no? Illegal, unreported, unregulated fishing. Yung overexploitation, sobrang panguhuli, habitat degradation, alam niyo na yung mga ating mga like yung mga corals and seagrass beds, no. Yung iba na tinatamaan ng siltation, or yung iba napapalitan, di ba? Nagkakaroon ng mga reclamation for some, no. Tapos itong pollution. Alam naman natin, number 1 or number 3 ba tayo? Top 3 sa source ng plastic pollution. Well, hindi tayong gumagawa, pero galing sa atin yung lumalabas na plastic sa dagat. And of course, alien and invasive species na ito pag-uusapan, magtotalk dito si Sir Walter. And then of course, yung one of the biggest, if not the biggest threat right now for all of diversity, yung climate change. Now, so ang laki ng problema, and I would not sort of specify things on how we can address that, but just want to tell you some of the work that I do to help in my little way in addressing those threats. So for example, yung sa IUU fishing, for example, itong addressing seafood fraud and traceability. We just published this paper last year, and this is a product na work namin with the Smithsonian and the Old Dominion Universities of Virginia together with Ken Carpenter and si Jeff Williams. No? So what we did, and this was funded by the U.S. Department of Agriculture,
Bakit ginawa ito? Kasi um, tag nito, may mga kumain ng sa Amerika may mga kumain ng isda na fillet na matay. Simply because iba yung label, kala isdang sabihin na natin lapu-lapu pero actually fugu pala, parang ganun, no? Hindi properly labeled. So the US government wanted to establish a reference library using DNA, no? Para meron silang pwede nilang matesting yung mga pumapasok sa kanila. And kailangan nila ng malawakang database, no? Malawakang sample. At saan sila pumunta? Siyempre, sa Pilipinas. Bakit? Kasi nandito nga yung pinakamaraming klase ng isda sa atin. So we've developed this project for almost 10 years, no? Going around fish markets and we're happy to say na nabubuo na siya. Hindi pa naman siya tapos kasi tuloy-tuloy naman ito. But what we've done is so far we've developed this reference DNA library sa US side, yung mga tissues and samples nasa Smithsonian. And now people are able to use this kung meron silang like monitoring purposes, no, they have this database to cross-check yung mga importation, especially yung mga fishery products na baka hindi tama yung labels, ano. And this can be used by a lot of people all over the world. It is going to be shared for free for everyone's use. And Pilipinas po ang pinaka-base, no, pinaka-backbone ng collection po na ito. So it's a very nice contribution ng bansa natin. I'm working with illegal wildlife trade. We published this one kung saan kasi sa amin pinapadala itong mga confiscations, Sir Mark, for identifying these confiscations, helping our law enforcers. Kasi may masabi ko nga yung mga species na, yung mga biodiversity na bawal, minsan chop-chop na yan. And for us to identify those at matulungan yung law enforcement and yung kaso, kailangan ma-identify kung anong species. Kasi kung hindi identified yung species, hindi pagpo-proceed yung kaso. So we're helping our law enforcers to do that. In fact, may project kami sa USAID together with the group of Ian Fontanilla sa UP Diliman, no, sa Institute of Biology. We're going to do capacity building, we're targeting Palawan as our next sort of area na tutulungang i-develop to do such kind of work to address our combating aquatic wildlife trade, po. Ayan. So that's an exciting work. So tuloy-tuloy po 'yon. Some of our work also again to help out in IU fishing, of course, yung record keeping natin. One of our work on the sardines, no, kasi as you know, yung ating pong fishery statistics, no, which is very important for national planning. Makikita nyo sa kanan yung Philippine Statistics Authority publication. Nakalagay po dyan yung milkfish, tilapia, tiger prawn, seaweed. Ibinomonitor po yung catches niyan. Kasi titingnan natin kung national accounting, etc. Napaka-importante po ng stat, di ba po ba? But in our case, no, for some of these na, kasi nga, yung some of the species identification ay hindi tama, so we've tried to correct some of these at inayos natin. And grabe ang implication nito in terms of planning and also in terms of export itong nangyari dito sa Sardinella Limuru. And ongoing pa rin yung usapin tungkol diyan dun sa codex and export niya, right? Now, tumutulong din tayo para tingnan yung biodiversity naman ng mga fry fishery kung tawagin, Sir Mark, or larval fishery. Itong maliliit, no? And one example is yung dulong, para dun sa atin na mahilig sa dulong. I know it's being addressed in terms of management, pero yung mga dulong nung una, sabi nila, Sir Mark, hindi, dilis ito, hindi na lumalaki. Pero actually, we found out that hindi. Karamihan actually mga baby ng sardinas, baby ng hasa-hasa. So that was an eye-opener and nalalaki pa itong mga to. So hindi naman natin sinabing huwag nang magkumain ng dulong, but pepreno. Titignan natin paano siya masustain. Hindi yung tipong walang habas lang nakuha, di ba? So hindi rin maganda kung sobra-sobra. Okay.
In terms of, well, this one is indirect in terms of addressing habitat degradation. Pero kasi nga, marami sa mga species, especially yung mga bago, are reef fishes. Ano? And we wanted to highlight na, look, um, when we do habitat degradation, these species are affected. Ano? And marami dyan mga bago, Sir Mark. Mga undescribed, hindi pa alam. And these are just two examples. Kasama na si Pogi Perchlet, no? Is a new species na na-discover. No? And ang pinaka-latest nga na pinablish itong early this year lang, Sir Mark, yung isang red bait kung tawagin. Nakakatuwa yan. Ang abstract nito, hindi lang English, Sir Mark. Meron na rin abstract ng Pilipino or Tagalog. And tayo po yung gumawa nun. So masaya, masaya kasi nakatagalog yung ating ano. And syempre front and center na naman ng Philippines diyan, no. And to connect this with habitat degradation, nakakalungkot nga lang, we really need to address yung habitat degradation kasi nga nawawala ito ng mga species na to na hindi man natin nakikilala for now. And who knows, ang dami nilang pwedeng bigay na payment for ecosystem services like yung mga pharmaceutical products that we may be able to get from them. Um, in fact, hindi lang new species but new records. Ito, alam ng species na to pero hindi alam na meron pala sa Pilipinas. So ganun din, Sir Mark. Itong mga Gymnocranius, no? Ayan, tsaka yung mga Sardinella. These were all previously known to not occur in the Philippines but here they are. They're here, no? And marami yan, Sir Mark. Kulang lang yung kamay namin eh. Kailangan mas marami pang estudyante sana na mag-aral. In fact, meron tayong repository nung ginawa naming fish market. Naghihintay lang estudyante yun na medyo magdi-describe ng iba. We do, ito, part ng aming alien and invasive species work, no? Patungkol sa diversity, is this one, yung addressing some of these na medyo lumalabas na bigla, like this one in 2015, no? Ito yung unang lumitaw yung Gloria, Sir Mark, yung Saroterodon melanoteron. Tilapia na nasa dagat. Unfortunately. Wala yan dito dati sa Pilipinas. For some reason lumitaw. And so marami sa coastal area, Manila Bay, Pangasinan, umabot na to sa Dagupan. And some areas kasi nga na contiguous. Tilapia, no? Black chin tilapia. Ito yung isang naging issue before na panahon ng dating administration na yun nga, nagulat sila. Naintindihan ko nagulat, meron man tilapia sa Manila Bay. Meron po actually. Hindi ito yung kinoculture but this is the tilapia na ibang species na invasive. Right? And we're also doing, of course, climate change effects not specific to our species with the help of our collaborators like sila Roland and si Roberto. These are guys who do machine learning and models and stuff like that. Like this one, itong galunggong and sardinas, we're checking whether nasaan sila and kung tataas yung temperature, what will happen. Dito sa kanan is about skipjack tuna. May mga projection kaming ginawa dyan. It appears that by 2050, medyo aakyat yung skipjack tuna kasi masyado nang mainit dito sa baba. And then maapektuhan yung kanilang panganganak. No? So sana naman mali yung aming projection. Pero pag nagkatotoo ay yun, kailangan nating mag-prepare. Paano na kung hindi manganak ng maayos yung skipjack tuna natin, saan tayo kukuha ng gulyasan? So as a final slide for everyone, yun na, I cannot overemphasize yung importansya ng biodiversity sa atin in terms of potential, in terms of its contribution to our food security, yung source ng kabuhayan natin, livelihood, and of course, having that stable biodiversity will help in a lot of things. For example, parang ano yan, Sir Mark eh? Parang tao, no? Kung matibay ka, wala kang anong tawag doon, comorbidity. Medyo matibay ka sa COVID, matibay ka sa virus. Pero kung may sakit ka, medyo may comorbidity ka, so tumataas yung risk mo pagka nagkasakit ka. Tama ba yun, Sir Mark? So ganun din ganun din sa ecosystem natin. Pag yung biodiversity natin hindi intact, medyo bugbog sarado, karamihan pa-extinct na, may sakit yung system natin. So madali
mataas yung risk natin na pag tumama, for example, yung climate change, hindi tayo ganun kalakas yung system natin to overcome some of these problems, these challenges. So maraming problema. We need all the help we can get. Um, we're doing our best in our own little way, pero kukunti lang, Sir Mark, yung kamay namin. We need more. We need more Filipinos, the Filipino young to pitch in. And it starts with just being interested and then becoming an advocate. And nandito kami to help out, guidance, training, insights, wisdom. Nandito kami to help out, and we really need all the help we can get. Yun lang, Sir Mark, and maraming salamat sa pakikinig. For those who are interested, simply contact me in my Facebook page or email or whatnot. Hanggat kaya ng katawang lupa natin, Sir Mark, push natin yan. Thank you very much. Yan, maraming salamat po Sir Muji sa inyong advocacy at talaga namang pong bukas palad na pagtulong at pagsasaliksik para po sa biodiversity ng ating aquatic life. Ngayon po tapos na po ang ating unang part ng ating segment pero Doc Muji, wag po kayong aalis ha. Ngayon Yes po, po, yes po, dumako yes po po. tayo sa ating pangalawang bahagi ng ating programa. So nalaman po natin ang kahalagahan at ang role na ginagampanan ng saribuhay o biodiversity at kung bakit mahalaga na mapanatili natin ang natural balance nito para maging sustainable at mapakinabangan pa ng future generation ng ating mga natural na resources. At nabanggit nga ni Doc Muji yung aquatic adversity. So yung pangalawang bahagi po ng ating programa, pag-uusapan naman po natin ang isa sa mga adversity ng ating aquatic resources. Tatalakayin po natin ang epekto sa ecological balance ng pag-introduce ng mga external factors na hindi naaayon sa natural na disenyo ng ating ecosystem. Ang ating pong paksa ay pinamagatang Bioeconomic and Risk Analysis of Invasive Species in the Aquaculture Area in Pampanga. Ang ating pong panauhin ay malawak din po ang kanyang field of expertise. Mula lupa hanggang katubigan. Siya po ay nagtapos ng kanyang Bachelor of Science in Fisheries, Master in Science in Aquaculture, at kasalukuyan nagpapakadalubhasa at kumukuha ng PhD degree sa Animal Science sa Pampanga State Agricultural University. Hindi na rin po mabilang ang dami ng kanyang mga proyekto na pinamunuan na may kinalalaman sa larangan ng animal science, general fisheries, organic agriculture, intellectual property and technology business management, technology incubation, commercialization, and promotion. Upang bigyan linaw naman po ang epekto ng pag-introduce ng mga invasive species sa ating katubigan, let's all welcome Chairperson of the Department of Fisheries Science, College of Agriculture System and Technology in Pampanga State Agricultural University, Mr. Walter Pacunana. Ayun, maraming salamat po Sir Mark. Ang hirap naman po sundan ni Sir Pogi. Actually, just to share lang po, si Sir Pogi ang isa sa mga idol po natin since nag-start po tayo sa ating uh, public service sa fisheries industry po. Ayun. It's an honor po to be speaking in front of such an esteemed audience and to be considered na mag-present po ng project po namin is malaking bagay po talaga. I'm very thankful din po kay Ma'am Lourdes, to our one of the national scientists po, kay Ma'am Lourdes Cruz for inviting me po to present the results of our project titled Bioeconomic and Risk Analysis of Invasive Aquatic Species in the Aquaculture Areas of Pampanga. Please allow me po to share my screen. Thank you po.
Okay, tanong ko lang po sana if nakikita na po yung screen. Okay, heart react po kung nakikita po yung screen po ng ating panauhin ng speaker. Ayan po, madami pong nag-heart. Yun, thank you so much po. Uh, okay, just to provide a brief background lang po, yung project po is na-conceptualize provided that may mga observations po ng occurrence ng mga tinatawag po nilang invasive aquatic species dito po sa area po ng Pampanga. So, PSAU as the sole aquatic university in Pampanga po, tinitingnan po namin na responsibility ito para tignan or i-assess kung ano po ba yung status and yung impact ng mga tinatawag nilang invasive aquatic species, especially sa aquaculture areas po ng Pampanga. Ang Pampanga po kasi ang isa sa top producer for aquaculture commodities dito sa Pilipinas. Top 1 po tayo for tilapia and nasa top 10 din po tayo for other commodities katulad ng Vanamay, milkfish, and mangrove crab po. Okay, so just to provide a definition for invasive aquatic species. So ang mga organismo pong ito ay mabilis magparami and they compete sa mga resources na meron dun sa area kung saan sila nandoon, and then they create genetic pollution. They are highly adaptable and they thrive in extreme conditions to the point that they outcompete kung sino or kung ano yung nandoon na organism. So the project was conceptualized to conduct a bioeconomic and risk analysis of invasive aquatic species in the aquaculture areas of Pampanga. So specifically, we want to determine the occurrence of IAS and ecological risks that these IAS impose in the different aquaculture areas of the province, and then determine the economic implications of these species using cost and benefit analysis. And then next is document farmers' practices in controlling invasive aquatic species, and then upscaling and utilization of IAS as feed and other agri-related products, or utilization of this into certain products that we could profit po. So for the materials and methods po, so we have this data gathering. So we include yung sa profiling of these species. And then next is risk screening. So we use as is or the aquatic species invasiveness scoring kit and CBA, the cost and benefit analysis for us to determine yung negative and positive implications na binibigay po ng mga invasive aquatic species na to. Then fourth is identification of farmers' practices on how they manage this species and on how they control din po ito. And then five is collection of samples for us to identify po kung ano po yung specific species na nandito po sa atin. And then the sixth one is yung product development. So from the flora component po, we've developed mushroom fruiting bag, charcoal briquette, and yung growing medium for hydroponics po. And then for the fauna component po, yung sa black chin tilapia based fry mash, smoked black chin tilapia in bottle in different flavors, and then fermented rice with mudfish in bottle in different flavors. And then last is the technology validation. So for this study one, this involves profiling po ng mga different invasive aquatic species present in the two areas po. So we've classified yung areas po natin into freshwater and brackish water po. So for the freshwater po, we have Magalang, Arayat, and Candaba. And then for the brackish water naman po, yung Minalin, Macabebe, and Masantol. So the basis of identifying these sites po is their production po in terms of aquaculture. So makikita po natin dito na yung concentration of these invasive species based on the areas presented po. So these are the species po na na-identify po natin. So
Yun nga po, classify po natin ito into brackish and freshwater environment. Yung area po na ginagalawan nila. And then for these species, na-categorize po ito na fin fishes, aquatic macrophytes, gastropod, and reptile. For the fin fishes po, yung Asian swamp eel, makikita po ito sa lahat ng areas po, regardless kung brackish water or freshwater po yung environment. Yung mudfish naman po, same din po. Nag-occur po ito dun sa mga areas na na-identify po natin. For the black chin tilapia or the Saropterodon melanoteron po, nag-occur lang po ito dun sa mga brackish water areas po natin. And then for the snakeskin gourami, nag-appear lang po ito sa freshwater. And then for the janitor fish, present po ito sa both areas. Yung ayungin po natin, present din po sa parehas na area. The bidbid is present lang po sa brackish water. Biya, present po ito sa two areas po natin. Mayan cichlid ay makikita lang po ito sa brackish water. If mapapansin niyo po kung bakit nakakategorize yung ayungin or yung mga ibang species na we classify as highly valuable din po. Ang naging basis po natin dito is that yung focus commodity po in terms of aquaculture. So, yung mga farmers po natin, ang focus po is yung mga tilapia or yung kanilang inaalagaan po. So, for aquatic macrophytes naman po, yung water hyacinth and water lettuce ay present po for both brackish water and freshwater areas. For the golden apple snail naman po, sa freshwater areas lang po. And for the soft-shell turtle, present po ito sa brackish and freshwater areas po. So, next po is the species that causes huge damage in fish pond by municipality. Okay? So, for Magalang, ang nagtop po dito is the mudfish. For Arayat, the janitor fish. For Candaba, the soft-shell turtle. For Macabebe naman po, yung sa eel. For Masantol, the black chin. And for Minalin, yung African, ay the Thai catfish po. For our study 2 naman po, which is the cost-benefit analysis of these invasive aquatic species, if mapapansin po natin, yung cost for controls and potential income loss sa ating na dinadala ng ating mga invasive aquatic species po. For freshwater, 15,388,491 po ang computation natin. For brackish water naman po, nasa around 19,486,477. So if you total this po, we have 34,874,968. Okay? So for the estimated economic benefits, since yung mga species din po na ito is somehow may value din naman po. Pero kung i-compare yung economic benefit na nadaderive natin dito compared sa economic cost, for the economic benefit po, for in freshwater po, nasa around 7,164,400 lang po. For brackish water naman po, nasa 13,803,448. And then, if you total this po, nasa 13,803,448. So yung economic benefit po natin is lesser than the economic cost na binibigay po ng mga invasive aquatic species na to. So using the benefit cost ratio po, nakita po natin na 0.31 ang BCR po nito. So if less than 1 ang BCR po natin, ang ibig sabihin po nito ay nalulugi po tayo dito sa occurrence po ng mga invasive aquatic species na ito. For the control measures naman po applied by fish farmers, okay, so majority of the fish farmers po in these aquaculture areas ay nag-a-apply po ng mga control measures. So, yung mga control measures din po includes yung application of pesticide, manual capture, setting of traps, use of electrofishing, or combination of these practices po. And it also
cost yung production po dun sa ating mga fish farmers. So for cost of controlling these invasive aquatic species po, so for the municipality of Binalin, Masantol, and Candaba, below 5,000 po. For Macabebe and Magalang, above 20,000. And then for Arayat naman po, 5,000 to 10,000 pesos. Okay? So for cost of production and volume of production before and after the invasion of these species naman po, so average production cost ng mga farmers natin is umangat po since nagkaroon ng occurrence po ng mga invasive aquatic species na ito. So from 70,000, naging 300,000 na din po ito. And then for the average volume of production naman po, before and after po, nung occurrence po, from 3.30 tons, naging 1.50 tons, 1.5 tons na lang po, which is more than, below doon sa na-derive po nila or nakukuha nila noon. This is lower than 50% of the total maximum harvest na nakukuha po sana nila sa kanilang mga farms. So with this po, since nandito na po or present na po itong mga invasive aquatic species na po na ito, we've tried to somehow develop na lang din ito into possible products na pwedeng mas mag-benefit pa po tayo. For example, for the aquatic flora po, we produce mushroom fruiting bags, and based po dun sa mga trials po natin, nakita po natin at the 25th day of culture, nag-i-spawn na po yung mga mushrooms po using our substrate po. Compared doon sa sodas po na normally ginagamit po natin. And then we've also produced charcoal briquette po and growing medium po for hydroponics po using water hyacinth and water lettuce. And then we've also produced black chin tilapia based fry mash. Okay, so we're trying to look into the potential din po kasi ng black chin tilapia for possible fry mash source din po. And then we've also tried po na i-develop ito into parang gourmet products na din po. So smoked black chin tilapia in different flavors. Meron pong original flavor, calamansi flavor, adobo flavor, and oyster sauce po. So based naman po dun sa ginawa po namin test, nagustuhan naman po ng mga tumikim po nung product po natin. Yung smoked black chin tilapia in a bottle. And then, in addition po doon, nagkaroon din po tayong product development. Usual practice naman po ng mudfish ay ginagamit po dito sa Pampanga for buro purposes. Pero yun nga po, nagkaroon lang po tayo ng ibang variants po. For example, mudfish original, mudfish in fresh tomatoes, mudfish in atsuete, and mudfish in angkak rice naman po. And then, we've draft din po some policy recommendations focusing in concerning the introduction of species in the aquaculture areas and prevention and control of invasive species in the aquaculture areas. Actually, we presented na din po yung mga na-draft po natin na policy recommendations to the different municipalities po na nag-engage po sa atin. So somehow, we're trying to draft na din po yung possible policies that they can discuss for possible adoption. For the project team po, yours truly as the project leader, Ma'am Divine Aquino, our chairperson for the Department of Fisheries Science, and then Ma'am Herandina Mendoza po, and Sir Jacob Anderson C. Sanchez po as study leads po namin. And before I end po, I just want po na sabihin na this project would not be possible po without the funding assistance of the Bureau of Agricultural Research and the support and guidance of our Vice President for Research, Innovation, Extension, and Training, Dr. Geraldine Sanchez, and our dear President, Dr. Anita G. David.
With that po, maraming salamat and thank you po sa opportunity para ma-present po namin yung results ng study po namin. Okay, you are very welcome, Mr. Pacunana. And tulad ka ng sabi mo, sir, hindi mo kailangan tapatan yung ginawa ni Doc Muji. Kasi naniniwala po kami, sir, eventually, magkakaroon din po ng isda na may papangalan sa inyo. Huwag Kung lang si yung sir, DC meron ba? siyang pogi perchet, malamang sir, meron kayong guwapo perchet in the future. So, ito lang po ang takeaway ko for this afternoon's talk. Isang sad reality na ang bansa po natin is archipelagic and agricultural to its core. But apparently, nasa-set aside po natin yung kahalagahan ng ecosystem natin, especially sa karagatan. Nakakalungkot po na mas mataas po yung aquatic adversity versus po sa aquatic biodiversity. Kasama na rin po rito yung mataas na economic cost versus to sa benefit cost ng mga invasive species. So, now is a call to stand. Sabi nga po ni Sir Muji, meron pa rin paraan. They need help. At sabi nga po, one way to help is to be interested and to be an advocate. Di ba po? Tama po yun, Sir Muji? Tama po. Mag-uumpisa sa puso. Tama po. So be interested and be an advocate. With that note, I would like to thank everyone for sharing this afternoon with Future Earth Philippines. Maraming salamat po, Sir Walter Pacunana at Dr. Muji Santos sa pagpapaunlak na maging kabahagi po ng aming webinar this afternoon. And sa aming listeners, lahat po, maraming salamat po at see you again next time. Same channel, same place. Have a great weekend. Bye for now. Thank you, Sir Mark. Thank you, Ma'am Luli. Thank you po sa lahat. Maraming salamat sa invitation. Bye-bye. Maraming salamat sa inyo. Thank you po. Thank you po. Sabay na.